Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa Central Luzon na nangunguna sa produksyon ng agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng palay sa buong bansa. Dito rin nakilala ng Technical Working Group ng City Government of San Jose del Monte ang pamunuan ng Pamana Water Corporation, ang joint venture partner ng Gimba Water District. Isa din sila sa mga water service providers na nagpahiwatig na maging katuwang ng pamahalang lungsod upang maisaayos ang distribusyon ng supply ng tubig sa mga San Joseños. Ito'y matapos mag-take over ng city government sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes sa operasyon ng Water District at kapartner nito na Prime Water Infrastructure Corporation nitong May 5. 1987 pa ang water district nila dito. Ayon kay General Manager Felix Berto Legarda, 2022 nang makipag-JVA sila sa Pamana upang magkaroon ng karagdagang pondo at mas mapagbuti ang serbisyo. Kabilang na dyan ang pagdaragdag ng infrastruktura at resizing ng kanilang mga pipelines. Ang Gimba ay 64 barangays. Actually, nasupplyan ko na yung 63 barangays, isa na lang hindi. Kaya lang nakakaranas kami ng low water pressure. Ngayon, para mapalakas yan, kailangan mo magtayo ng mga ganito, pumping stations, lalakihan mo yung mga tubo na dating maliliit, hindi na namin kakayanin yun financially. So, kailangan na namin ng katulong. Kaya pumasok kami ng joint venture. Nagkaroon ng karagdagang mga pumping stations, lumakas yung dating mahihinang mga water pressure sa ibang barangay namin, yung mga dulo-dulo. Diyan madalas na mahina ang tubig Nagkaroon na ng tubig ngayon doon na talagang maganda naman na. At magdadagdag pa sila ng mga pumping stations para lahat talaga maging sufficient to supply ng tubig. Bukod sa palay at sibuyas, sagana daw ang water table sa kanilang lugar. Katunayan, marami silang deep well o balon, kaya naman nasa 6,500 households pa rin ang umaasa sa mga jetmatic at hand pump o mga poso. Sa 4 na taong serbisyo ng Pamana, ibinida ni Branch Manager Jason Katakutan na mayroon na silang naipatayong 4 sa 13 total pumping stations nila. Bawat istasyon kayang magbigay ng 15 to 30 liters per second na nagsusupply sa 30,000 households sa kabuuang 64 barangays. Lahat ng mga ito may pipelines at may kabuuang 240 kilometrong haba. Ang water source namin dito, yung deep well, potable siya. Kahit saan kami mag-drill dito, potable siya. Pasado siya sa Philippine National Drinking Water Safety Kwan. Pasado siya. Nung natapos itong pumping station na to, naglatag na tayo dito ng mas malaking pipelines papunta sa labas para yung water na manggagaling dito masiguro na aabot sa mas malayo pang lugar. So, doon sa mga ibang pumping station natin, sir, ganun din yung ginawa natin. Sa ngayon, ang talagang battle cry ng mga tao dito, yung mga nasa dulo na mahina yung water pressure nila, especially during morning. So, kapag natapos natin yung ika-5 at ika-6, yun na yung magsaserve sa lahat. So, may eliminate na yung magiging complaint ng mga tao. 2 pa ang kanilang idadagdag ngayong taon at on the way na rin daw ang kanilang main office sa Barangay Cavite kung saan itatayo ang kanilang mas malaking opisina, malawak na payment center at multi-purpose building. Kasama ang mga tauhan ng Gimba Water District at Pamana, inikot din ng TWG ang ilan sa mga water pumping stations at iba pa nilang pasilidad. Bagamat wala silang treatment plants, chlorination lang ang proseso nila at pwede daw mainom ang tubig mula sa mismong water source at pumping stations. Wala din daw silang masyadong reklamo dahil magka-interruption man, may sapat silang tao na tumututok sa maintenance at repairs at sinisigurong hindi aabot ng isang buong araw ang pagsasaayos. May data loggers din sila para sa kanilang pressure monitoring. 263 pesos ang minimum sa Gimba at taong 2009 pa ang huling taas singil nila. Dahil din sa magandang ugnayan ng Water District at Pamana, napanatili ang halos 100 trabahador ng bawat tanggapan at patuloy na sinisiguro ang mas mataas at dekalidad pang serbisyo. Sa source development, sir, last na yung pang-5, pang-6 na magiging ongoing natin.
meron tayong office building na gagawin within the year, and then for the next 3 to 4 years, puro pipe reinforcement na siya. Maglalatag na tayo ng mas malalaking linya para yung tubig ng bagong pumping station, umabot siya sa mga dulong barangay. So, sa amin kasi with Gimba Water District, okay ang relationship namin. Pag may kailangan ako sa kanila, na ipoprovide nila, and vice versa. Give and take kami pareho. Parati kami nag-uusap para sa kabubuti ng water supply namin at para doon sa kasiyahan ng mga concessionaires. Sa kabuuan, 17 ang prangkisa ng pamana sa buong Pilipinas. 6 dito matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bukod sa kanila, ilang water service providers na sa buong Pilipinas ang pinuntahan at patuloy na inaaral ng maigi ng city government bilang bahagi ng hakbang upang makahanap ng pansamantalang interim operator upang tuluyan ng matuldukan ang kinakaharap na krisis sa tubig ng lungsod. Binili ng kumpanya ni Lucio Co na Crystal Bridges Holding Corporation ang kabuuan ng Prime Water Infrastructure Corp mula sa mga Villar noong December 2025. Dahil dito, pagsasamahin na ng grupo ni Lucio Co ang Prime Water at ang dati na niyang pagmamayari na Pamana Water Corporation. Magre-resulta ito na magiging kontrolado na ng Crystal Bridges ang lahat ng operasyon ng Prime Water sa Pilipinas, kabilang na ang Pamana Water. Para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nosenyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalaan lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño.